views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, TOB, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Good morning, good morning, good morning, good morning. Uy, eksaktong alas 10 na po ng umaga. It's May 31, 2025. Last day of the month ngayon, Kuya Ruel. Ang bilis na ang panahon, no? Oo nga. Next is June na. Kalahating ano na. Oh. Kalahating taon na. Nakakalahati na tayo, 6 months na. Di ba? Pagka June, tag-ulan na yan. Dyan, tag-ulan na. Oo nga. Mamaya nga, Kuya Ruel, kumuha tayo ng update. Kasi sa Pag-asa kasi nga, di ba? Kahapon. Tama, di ba? Kahapon. Lakas ng ulan. Biglaan. Kumbaga, sala sa init, sala sa lamig. Ano ba talaga gusto nyo? Malamig o mainit? Ikaw, siyempre, alam ko na, Kuya Ruel, gusto mo sa malamig. Siyempre, kasi pag malamig, medyo mas mabilis ka magtrabaho. Ayun. Pag mainit kasi, parang irritable. Tsaka pagod ka na kagad. Ayun. Okay, siguro mamaya. Kasi sabi ng Pag-asa, dineklara ng monsoon na pagpasok na ng southwest monsoon o hanging habagat. Pero hindi pa deklaradong tag-ulan para sa kalaman na tag-init pa rin ngayon. Kaya mga nagpa-planong mag-swimming, magplano pa rin kayo. Hindi kayo abutan ng tag-ulan. Tama ba ang mga ate ko dyan, Ate Ludi, Ate Bina Rose, Ate Julie, Ate Mercy. Oo. Diba? Yung nga sinasabi ko yung Roy, pagsapit ng June 16, kawawa yung mga batang papasok. Kasi pasokan na yan, di ba? Sa public school. Pero sa mga private, maaga yata, June 2 sa Monday na. Dati kasi nung nag-aaral pa ako, pag June walang pasukan, di ba? Tapos pag may mga bagyo, doon sa time na walang pasok, di ba? Kinakancel ang sinususpend pero ang klase. binalik na uli ang... pero ngayon, maski na summer, kinakancel din ng klase dahil sa sobrang init, di ba? Dahil sa mga tumataas na heat index. Kaya nga, kawawa itong pagdating ng pasukan. June 16 ang pasukan sa public school. Sa mga private, mas maaga pa dyan. Sinabi ng Pag-asa, mga ganun inaasahang may papasok na ulan o bagyo. Maulan, kumbaga. Oy, Kuya Roy, congratulate natin ang iyong kaibigan. Si 2-star General Nicolas Torre III. Siya na ang bagong PNP chief. Kailan ba siya magsisimulang umuwi, Kuya Roy? Sabi June 2. So, 2 days na lang. 2 tulog na lang. Kaya pala sabi niya, meron siyang post, sabi niya. Salamat sa inyong suporta, sabi niya. Text po muna at umusok na phone ko. Salamat po ulit. Siguro umusok kasi very naman siya vulnerable o open naman sa mga kaibigan sa media na binibigay niya yung telephone niya in just in case for interview information pero ngayon nananawagan nga siya mag-text daw po muna pero ang hirap yata magbasa ng sangkatutak na text may hilo ka Kuya Ruel
Hindi ba? Pero alam mo, nakausap ko personal si si General Torre. Nung nakaraan, I think mga 1 week ago pa lang yata, may get. Okay, Roy. Anong sabi ba niya ni... Medyo joker tsaka gengko ito. Pero humble siya. Nagulat nga ako. At accessible to, lalo na pag kailangan ng media ma-interview siya. Siya ang kauna-unahan pa lang, si General Torre, ang kauna-unang PNPA graduate, mula sa PNPA. Hindi galing. Karamihan kasi PMA Ito PNPA. So mga kadete ng PNPA, ba? May pag-asa na kayo na ito nga sinimulan na maging kauna-unahang PNP chief mula sa inyong hanay sa PNPA, si General Nicolas Torre III. Oy, congratulations General! Mabuhay ka dahil sunod-sunod ng panghuli niya si Atty. Harry Roque, kailan kaya? Pero ang pagkakahuli naman kay kay dating congressman na Negros Oriental, Congressman Arnie Tevez, NBI naman ang humuli. Pero Sinundo mula sa Timor-Leste. Siguro kaya kinalaman diyan nung pagdalo nila President Jose Horta do sa summit. Timor-Leste president yun na doon sa ASEAN Summit. Nakakakawi lang ng Tito Bongbong mo mula doon sa Malaysia. May kinalaman kaya yun? Kasi nga, tagal na 2 taon na nandun si Arnie Tevez. Nakakatawa. Napanood ba yung sinabi ng anak niya? Hinalimbawa niya yung tatay niya doon sa kay President Duterte. Nakinidnap daw. Walang warrant of arrest. Kinidnap. Wala naman siya sa Pilipinas. Kaya nga binabalik nga siya rito. Bumalik ka na. Ayan. Nabalik nga siya rito. Hindi naman siya kinidnap. At saka may pending warrant of arrest siya. Tsaka siya mismo pumunta ron, di ba? Wala. Paano siya kinidnap? Tama ka nga. Paano siya kinidap? Kung siya naman kusang pumunta ron. Siguro kinidap pabalik Pilipinas. Ayan, pabalik ka. Umuwi ka. Naman, baliktad kasi kay Duterte. Di ba? Kaya dating president. Mula sa Pilipinas, din na sa dahig. Hindi kasi, siguro overstaying na kasi 2 years na Siyempre, as tourist, hindi ka pwede tumira doon forever, di ba? Oo naman. Hindi, depende kung may file siya ng asylum. Pero meron tayo yata doon extradition treaty. At saka, Diyos ko, siyempre, papayag ba mga Timor-Leste na nagkakadong kayo ng mga fugitive? Sabi nga ni Tito Bongbong mo, mga pugante yan, kagaya ng sinabi niya kay Atty. Roque. Harapin na niya ang kanyang kaso. Hindi ka makakatakas sa batas. Sa batas. Dapat harapin mo. Magiging kengko ito si Atty. Harry Roque. Isa siyang international lawyer law expert daw bakit nandun siya sa dahig? Ayaw niya harapin. Dati napanood ko yun sabi niya nawala yung credibility niya, kay Laila de Lima, di ba? Oo, sabi pero niya. Pero si hinarap. Siya, wala ba siyang B? As in bolds? Hindi ba tayo nawala sa Facebook? Wala naman. Nasa live ba kami? Mag-comment nga kayo. Alam ko, ayun, nandun na Kuya Ruel. Wala pa ba? Nandun na. Nasa live kami. Kami yung mapapakinggan sa Facebook at sa YouTube. Type nyo lang DZRJ 810 AM. At siyempre sa aming fanpage sa Double sa Radyo Bandido. Sa lahat ng mga digital boxes. So worldwide tayo napapanood Kuya Ruel kahit saan man sulok ng mundo. Ayan, something went wrong ba? Naka-live ba tayo Kuya Ruel? Okay na, nakalive daw. Ayun, okay. Hindi natin napansin. Sa mga... may question tayo, Kuya Ruel, dahil nabibinbin na yung impeachment trial. Kayo ba? Sa tingin nyo ba, matutuloy pa ba ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Mula sa... Ano ba nakaset? June 2. Naging June 11. May mauusap pa ulit. Sabi, after sauna na, July. Kayo ba, sa tingin nyo, matutuloy pa ba ang paglilitis sa ating Vice Presidente si Sara Duterte na birthday ngayon? Kuya Ray, batiin mo. Siyempre happy birthday kay Tita Sara. Happy birthday, VP Sara. Hindi pa naman niya huling birthday yan as a Vice President. Pero tingnan natin. Ano na pala siya, Kuya Ray, 47 years old. Batang-bata pa. 47. Happy birthday po.
Sana maharap mo na itong impeachment trial kung matutuloy. At marami kasi nagsasabing agam-agam na hindi matutuloy yan. Yan. Okay, magbigay lang kayo ng inyong komento, reaksyon at opinion at babasahin namin na dahil mananalo kayo ng Tigbo 100 Gcash load, 3. At ano pa? Siyempre, yung King's Herbal 750 ml. At saka wala pa yung Motoman. Yan. Siyempre, tanong namin. At tanong sa bahay na natin sa inyo ng Motoman. Yan. Para sa safety mo to, pumasa yun sa Philippine Standard. Hindi siya kamahalan, pero kalidad. Yan ang quality. Magpabati ang agang magpabati ni Angelo Reda. Sabi, advance happy 27th birthday. Angelo Redaha, binati niya sarili niya. Happy birthday, Angelo Redaha. June Tura advance. Okay, happy birthday sa lahat. Mag-message na kayo sa aming live episode. Babasahin namin na dyan. Basta walang masyadong walang mura. Di ba? Kuya Ruel? Yan. I-message nyo lang at ibigay nyo ang inyong komento at reaksyon doon sa aming tanong. Sa tingin nyo ba matutuloy ang impeachment trial ng ating Vice Presidente? Lahat po yan. Ang dami na. Naglalagay na nga ako dito sa ating may hiwagang ayan sinusulat ni mamaya sa break din habang naka-break kami, sinusulat ni Kuya Ruel yung mga pangalan ninyo. Okay, Kuya Ruel, basahin na nga natin ang ating mga piling-piling headlines nitong nagdaang linggo lamang. Malubhang variant na Mpox hindi pa nakakapasok daw sa bansa ayon yan sa DOH. Publiko hindi rin dapat mabahala sa sinasabing dumaraming kaso ng COVID-19. Dumarami nga ba, Kuya Ruel? Medyo kasi di ba yun ang balita may kumakalap ang text baka mag-lockdown. Wag muna tayo mag-alarmin na gano'n, di ba? Kaya samantalang may dosis, isang uri ng bacteria at hindi glanders disease ang kinamatay ng 2 sa 6 na katao sa lalawigan ng Siquijor ayon sa DOH. Melioidosis. I-search mo nga yan, Kuya Ruel. Ano yan? Melioidosis na yan. Nakakabahala. Bacteria hindi virus. Hindi siya virus. Ito, para kay Mayor-elect Isko Moreno. Yung PAS o Patient Appointment System sa check-up. Inulunsad ng Department of Health. Pumunta lamang sa patientappointment.doh.gov.ph. Appointment system ang national government, ang local government hindi. Kasi kung titignan mo sabi, ba't appointment system pa pag magpapa-check up? Wala na dapat ganun. Nagiging chaos yun. Lahat pupunta ron na, di ba, hindi ma-accommodate ng mga doktor. Tama yung sinabi mo, Kuya Rel. Pipilang araw, paano kung kulang ang doktor? So, paano kung alauna ang appointment mo, dumating ang doktor alas 2? Hindi dapat yun. Pero ito, yun na laging yun na laging kadalasan na nangyari. Pero ngayon nga, itong appointment system, aayusin na to na... Para ba yan sa public lang o sa private? Sa public lang to. Public lang. Sa public. Okay. Sa private nga, Diyos ko, nagtaas ngayon ng ng singin ng kuryente. Meron ng hospital dyan Biro mo Ano sabi? Iba pa yung pag sa emergency. Ikaw ba may emergency parang nag-short time? Ganun? 3 hours, 2,005. Pagpasok mo sa emergency, 2,005. Para pa ng hotel yun. Manang hotel. Tapos Metropolitan Hotel ba yan? Ewan ko kung anong hotel yan. Di ba alam, hospital pero, di ba? Metropolitan Hotel. Di ba yan? Hindi hotel yun hospital, ikaw talaga. Kaya nga Metropolitan. Anyway, mga kongresista nangangamba na maaaring hindi umusad ang impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Senado. Kaso, posibleng umabot sa Korte Suprema. Magkakaroon ng ano sabi nga nila, constitutional crisis ba? Kasi tapos na yung mga termino ng mga ibang congressman o senador. Sa panibago na from 19 to 20 Congress. Medyo mabusisi yan. Mga x-ray machine sa mga MRT at LRT station pinatatanggal na ni DOTR Secretary Vince Dizon.
K9 dogs, pinating sa seguridad sa mga estasyon. O, papalitan ng mga K9 dogs yung X-ray machine. Kasi napansin ni, nag-inspection nga to si Secretary Dizon ang haba nga raw, nakakaabala raw sa Kaya baka naman makompromise yung seguridad nito pag ganito. Hindi naman kasi lagi rin ako sumasakay nakikita ko pag dumaan yung bag ko doon sa X-ray machine yung nakatingin nagchichismisan wala rin. Hindi, pero in fairness Kuya Ruel, ma-check, akala mo lang yun akala ko nga rin ganun ganun ba? Pero makikita pala yun, parang nagre-red yung so mapapansin nila kagad yun. Hindi man mag-aalam tutunog, pero makikita nila by yung screen magre-red ganun. May red so kahit naka-peripheral lang sila side, makikita na alarming sila ron. So pabubuksan nila yung bag mo. Kahit na hindi nila masyado talaga nakatuon. Makikita kasi ma-identify kagad nila yung bagay na pinagbabawal pasok nun. Muntinlupa City Mayor Raffy Biason guilty sa kasong graft kaugnay sa controversial na PDAF issue noong 2007. Janet Napoles at iba pang hinatulan rin makulong ng 6 hanggang 8 taon. Si Mayor Rupi Biason, paano nga ito mangyayari? Nakaupo siyang mayor. Perpetual disqualification siya So, ano mangyayari? Kung magbababa ng order doon, bababa rin siya at magiging mayor, yung vice mayor niya. Although, appealable naman yata to, na natin, magalit kaya ang tatay niya na isang dating senador at isang very gentleman. Pag nalaman niya to. Kaso nasa heaven na si Senator idol natin si Senator Biaso. Naalala mo yung kudeta? Siyang talagang stand out doon. Walang 5 minutes, nandun kagad. Stand out siya ron. Magbigay ng order. Mga Duterte stalwarts pala na sina Soljan Mindardo Guevara, Chair Prospero de Vera, kabilang sa mga sinibak sa malawakang courtesy resignation na hiniling ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. So marami pala bukod dun sa mga GOCCs pati PhilHealth, pati PPA, lahat pala akala nila mga cabinet secretaries lang ang dapat mag-resign. Lahat ng mga opisyal, GOCC o Government Owned Controlled Corporation dapat mag-resign, mag-file ng resignation at bahala ng presidente kung tatanggapin ba nila o hindi o manatili diba? Dating Negros Oriental Congressman Arnie Tevez mananatili sa NBI detention cell hanggat wala pang kautusan mula sa iba't ibang korte. Baka nagtataka iba Kuya Ruel, bakit daw nasa National Bilibid Prison siya? Paliwanag mo Kuya Rem, nasa Building 14 ang NBA detention cell pala nasa Muntinlupa. Binigyan lang ng pero hindi ibig sabihin kasi ang nilalagay doon sa Muntinlupa yung mga convicted na diba? Hindi pa naman convicted pero meron hong binigay na facility doon ng it's open na punta lang doon yung facility nasa Bilibid prison. Kasi gagawin yung NBI headquarters dito sa TAF. Okay. Pero ang layo nun Kuya Ruel. Nakarating na tayo ron di ba? Ang layo nun tsaka walang hindi ka basta-basta makapunta ron kung gagamit ka ng public utility vehicle. So, kailangan mo, may sarili kang sasakyan. Tricycle. Ang layo niya na talagang bago ka makapasok dyan, lalo na kung mahirap ka, hindi mo mapupuntahan yung ron. Parang preso ko na rin doon. Nasa loob mo siya ng compound ng National Bilibid Prison. Building 14 yun. Building 14. Yan. PNP. Ito, suportado ang pamumuno ng bagong PNP chief Nicolas Torre III, dating PNP chief Romel Marbil, hiniling na itaas ang sa 60 years old ang retirement age sa kapulisan. Ikaw ba pakinggan ron? Kasi 56, napakabata pa ng mga pulis. 60. Meron nga, 65 pa nga, malakas pa rin pero, kaso yung programa o yung mga polisiya, hindi pa tumatagal, magbabago na naman ng pamumuno. So magpapalit na naman. So kailangan din medyo i-extend ang terms para ma-implement yung mga policy. Pero ito hindi to extension kung ba yung retirement age ng police dapat 60 sila mag-retire. Hindi 56 kasi ang okay. So sa okay itong sa bagay, pero may mga police na maaga pa lang
Nagre-retire na. oh. Lalo na yung mga kumikita, di ba? Maaga pa lang, may kilala nga ako. Nag-moonlighting eh. Patrolman pa lang eh. Nag-retire na. Ba't akong pupulis? Mayaman na ako. Di ba? Ito, good news. Malacanang idineklara ang June 6 at June 12 bilang regular holiday kaugnay sa paggunita ng Eidul Adha o Feast of Sacrifice. Ayan, ang ating mga kapatid na Muslim yan. Independence Day, di ba? Regular. Hindi na imumove ni ano yun, Kuya Ruel, ng Tito Bongbong mo yun. So, Friday and Thursday June 12, Thursday. So, hindi na imumove ng Friday. Basta 12 is holiday. Tapos yung June 6 is Friday. Para sa ating mga kapatid na Muslim sa pagganita ng kanilang Feast of Sacrifice. Okay. Ito, isa pang good news to, Kuya Ruel. Daw sa Skyway, sa SLEX, sa NLEX, magiging libre kapag nasimula na ang pagkukumpani sa EDSA. Ayon niya kay DOTR Secretary Vince Dizon. So, dapat libre. Malaman natin kung saan manggagaling at saka saan from ganitong ano ba yan? Yung toll to ganitong toll, di ba? Parang ganun, Kaya nga nagtataka. Parang Buendia to Balintawak lang. Yeah, mga ganun, maiksi lang. Maiksi lang. Okay. FDA sinuspindi ang mataas na paningil sa registration at Certificate of Product Registration ng mga health products sa merkado. Oo nga ba, magkano ba ang Kuya Ruel, ang bayad sa FDA, mga ganyan, mga CFR, pag-register ng mga gusto niya, actually, may product. Hindi naman masyadong kamahalan, parang 1,000 plus lang eh. Ang nagmamahal dyan, yung stability test, yung mga testing. Yan ang mabagal. Hindi kasi ang stability test kailangan at least sa mga 6 months. Kasi yung product mo ilalagay nila sa ganitong temperature, kunwari babaan nila 15, ilalagay nila sa 20, sa 25. Titingnan nila kung merong chemical reactions pag nag-change ang temperature. So kahit siguro hindi ito pala dapat ang gawin dito, kahit taasan, bilisan lang yung pagproseso. Bilisan nila ang pag-evaluate kasi minsan kahit mahal daw singilin mo, mahal na hindi pa na-evaluate kasi kulang daw ang mga evaluator. Ang problema sa business side, habang hindi pa nailalabas yung produkto mo, gastos ka ng gastos. Yes, ng gastos. Diba? Kaya dapat siguro so baliktad pala, Kuya Ruel, i-fast track yung pag-testing, pag-evaluate at saka dagdagan ng mga empleyado, dagdagan ng mga tester. Diba? Ganun ba? Oo. Ang problema siyempre, minsan may kulang din minsan ng mga company laboratory na kulang yung documents. So, kaya tumatagal. Ayusin nyo yan. Kailangan si Ricky Suwa dyan. Samantalang balitang panahon nga, rainy season, posibleng ideklara kapag daw 6 na araw ng susunod na malalakas na pag-ulan. Ayon yan sa Pag-asa Weather Station. Pero southwest monsoon o yung hangin habagat season simula na raw ayon sa Pag-asa. Kaya nga medyo malamig-lamig na ng konti nakakaramdam na, lalo na kagabi nga lakas ng ulan, di ba? Although sandali lang pero ang lakas. Makikita mo na simula na nga tuloy na binbin tuloy yung outing namin Yan ba? Meron nga malakas na ulan tsaka nag-cancel basang-basa tuloy yung mga estudyante. Umuulan ng konti in open air, ayaw i-cancel. Hinintay muna mabasa yung mga estudyante kasi cancel. Okay, ang balitang pong yan, siyempre hatid sa inyo ng nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, King's Herbal Supreme Capsule at King's Herbal Liquid mabibili niya sa Shopee at Lazada at siyempre sa R-Cubes dahil yan ay pumasa nga. Binabanggit namin sa FDA, napakahabang proseso yan. At sabi nga ni Kare, ano man sabi ni Kare, Kuya Ruel? Sabi nga walang gamot sa kamatayan. Pero may lunas sa karamdaman. Ayan, okay. Ang maganda dyan, meron silang ipaparapol ng 2 boteng... Dalawa na naman. Dalawa na naman. Sinasabi ko gawin ng 3 para I love you. So, 2 product ng 750 ml liquid yan. Alam mo, magkano isang bote? Magkano ba isang bote niya? Nasa 700 plus. So mahal din mahal din. Pero,
Okay sa kalusugan. Maganda pa sa kalusugan mo. Ayan. Oo. Pero yan ang original, yan 750. Ayan Oo. Kuya Jeff baka naman. Kailangan ata ni Ricky, Kuya Jeff. Okay, it's 10:23 na po ng umaga. Pinag-usapan natin kanina, di ba, yung impeachment trial, no? Matagal na itong sinabid ng Kongreso na mababang kulungan. Bakit hindi pa si Senate President Chis Escudero namimiligro tuloy ang kanyang ang kanyang presidency. Upuan niya, oo. 'Di ba? Na sinusulong baka ibalik ulit daw si Senador Tito Soto bilang Senate President. Tito Sen ang tatawag. Kasi ba naman nakalagay naman sinasabi sa Constitution pagka once na matapos ang bibigay sa Senado, umpisa na, pero hindi niya ginawa di ba? Sabi nga ni Bato, nung pinasa na hindi raw sila makapangpanya, taktika raw para raw malaglag sila. Nag-number siya Ano ba si Senador Bato? Pang ilan? Pang number 3. O number 3 ka pa nga Paano di ba? Ewan ko ba, ba't nanalo ka? Marami pa rin tayong mga bobotante. Oo, ayan. Pero si BP Sara nasa dahig, Kuyang Ruel. At ang sabi niya, handang-handa na siya harapin para malinis daw ang kanyang pangalan. Lilinisin din niya mga pangalang Mary Grace Piatos, tsaka sila Xiaomi. Sino pa? May pangalan para na pilihan ng mga Escudero. Pero sabi isang kong kaibigan, isang counsel, isang lawyer by profession, medyo in the way parang may point siya. Confidential pan nga yan Anything na pwedeng gawin yun, ibang name ang gamitin mo. Oo. May expose ang security nun. Pag binanggit mo yung mga deponent nyo or something, di ba? Mga pag-surveillance, ilalagay mo yung true identity. Kawawa yun. Hindi mo dapat ilagay. Parang ngayon, sinasabi niya, tsaka hindi daw talagang umano sa COA yan. No? So, wala talagang dapat i-disburse o i-audit doon. No? Kasi nga confidential Oo, sabi. Ang tanong lang, bakit nagkaroon ng confidential fund? Ang DepEd yun. Yun ba? Yun ang dapat sagutin. So, sasagutin niya to. So, first time in history. Ganun. Baka meron naman dating mga DepEd meron naman. Wala Kahit yung opisina dati ni yung Vice President office ni dating Lenny Robredo, ni Madam Lenny Robredo na ngayon na mayor ng Naga City. Ngayong kababayan, di ba? Kuya Ruel. Wala siyang zero. Confidential pa siya nung siya ay naging BP. At hindi 300 ang bodyguard niya. Kasi 400 yung iba. Ganun. Okay, wala pa ba tayong makakuha sa Pag-asa? Oo. Pero may Pag-asa pa. Pero ngayon Kuya Roy, napapansin natin sa labas ng impilan, medyo maliwalas naman ng panahon. Pero usually pamayang hapon baka biglang bumuhos na naman. Ikaw ba, ano ba gusto mo? Mainit o malamig? Para sa health ko, gusto kong mainit. Bakit? Oo. Kasi malamig yun. Baka magkapon mo niya ka pa. Hindi, tsaka nakakataba ang lamig kasi kain ka ng kain. Ayun. Di ba masarap kumain? Pag malamig, tulog na ng tulog. Masama yun. Galaw-galaw din misa, baka ma-stop. Tatamarin ka no? So, kumbaga mainit, kikilos ka diba? At saka andyan naman ang aircon diba? Pasok ka lang, malamig-lamig na. Okay, mamaya basahin mo namin yung mga pahayag at komento dito sa aming fan page, yung inyong mga reaksyon sa ating tanong na kayo ba, sa tingin nyo matutuloy pa ba ang impeachment trial na matagal nang nakabinbin, halos buwan na. 2 months o 3 months. Diba? 3 months I think 3 months Kasi pinasa yan February pa March, April, May. So, napakahabang panahon hanggang ngayon ewan ko ba kay Senador Chis Escudero. Kung ba matutuloy pa ba from 19 Congress to 20 Congress sabi pag gano'n, pagka nagpay ka pala ng batas, Kuya Ruel, 19 Congress, di ba? Kasi hindi pumasa.
At panibago na uli, di ba? Magbabalik ka pala sa basic. Simula ko ulit, back to zero ka uli. So, ipapile mo, re-refile mo uli yun. Eto ba, sabi, impeachment trial, pero ito, hindi naman daw kasi legislative agenda to eh. Kumbaga, political process. Kaya, hindi walang expiration. Kumbaga sa iba. Okay. Kaya nga sabi ni Rol Tumbago, kahit delayed, karapat dapat tuloy ang Senate impeachment hearing kay VP Inday Sara. Oy, kamusta dyan sa mga taga Olongapo City, ha? Ayan, sabi nga niya, maulan dito. Sumugot na kagad, maulan dito. Ha? Saan? Nagsimula kahapon pa. Saan? Umambon, umulan. Tapos sa Olongapo City. Sabi nga raw sa Mindanao, nagbabaha pa. Pero dito sa Metro Manila, kahapon lang malakas ang ulan. Okay, it's 10:29 na po ng umaga na po. Napakabilis ng panahon. Ang oras ay atid sa inyo siyempre ng Sopitek. Quality beyond limitations. Yan. Pero pag malamig naman kuya, may heater naman din yata ang Sopitek siguro. Wala pa. Pero meron sila parang... dahil sinabi natin, magkakaroon sila. Cloth dryer. Yan. Tama-tama. Di ba kapag ang hirap magsampay sa labas. Di yung cloth dryer na lang. Kasi pag hindi natuyo, di ba, minsan hindi pa mabango. Hindi na, amoy kulob. Kulob. So yan, meron pa lang ganun ng Sopitek pero dapat maramdaman din natin yan. Oo nga pero sa akin naramdaman ko na. Pero ka naman, mambira naman Sopitek. Okay, it's 10:30. Nako, magbabalik ko kami. Sandali lamang, marami tayong pag-uusapan. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitek Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Okay, it's 10:32 na po ng umaga. Ang oras natin sa inyo ng BTS Blue Top Shirts 100% cotton ni Boss Eggy Ben. Yan, mabibili niyo yan sa mga lahat ng tindahan niya, lalo na sa Baclaran, Divisoria. Ako sabihin niyo na may BTS ho kayo. Pag wala, lipat kayo na ibang tindahan. Yan, di ba? Dahil magandang wala, ba't t-shirt yan. Tsaka hindi 100% cotton yung iba. Ito ho, 100%. Yes. Patutunayan ni Kuya Roel yan dahil sa kanyang suot. BTS yan, di ba? Ito BTS. Ayan, BTS na RJ.
Ayan. Uy, maulan daw sa Dagupan City, sabi ni Jason Abulencia. Sa Pangasinan. Sabi ni Ma'am Christina Pondok Harigi, good morning sir, mga sir. Dapat yan pala, ang tanong na lang natin, umuulan ba dyan sa lugar nyo? Kaya Diyos Amora daw, good morning po sa Ricky and Ruel at kay Merlinda Abulencia. Yan, sana matuloy. Andyan na kaya dapat lang matuloy na at magkaalaman na. Sa ating tanong na matutuloy pa ba ang speedman trial ni BP Duterte, sabi ni Sherry Silim, yes, tuloy na yan. Si Vanessa Miranda, nabuhay, matutuloy yan. Delay lang, pero tuloy. Yan ang paniwala niya. Madedelay yan, gawa ng NCAP. Ayun kay Rene Fran. Layo yata na. Si James Ryan, matutuloy yan, ayon sa kanya. Basta lahat sila, maniniwala matutuloy yan. Si Laila. Madaling di matuloy, nililis ng mga cabinet members, kaya baka pati mga nagsipag i-file impeachment gagawa ng paraan. Okay. Si Cherry Christy Largo, tuloy na po yan. Kahit madelay yan, maniniwala sila lahat tuloy. Walang si Enrique Vista, dapat matuloy kahit na numbers game. Ayan. Oo nga, no? Amira Lopez, dapat lang matuloy yan. Dapat daw. Kasi marami ng atat na dyan na ituloy na yan. Gigil na kumbaga. Thank you pala kay Judith C. At kay Anyong. Nanonood sila sa live streaming natin. Good morning po sa inyo lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Si Janet C, ito lang napansin ko. Sabi niya, hindi na siguro yan. Hindi na raw matutuloy. Yan ang paniwala niya. Parang nanguhula lang tayo. Si Julia ko, sa tingin ko matutuloy. Politically not beneficial if yung bumoto in favor for this. Do not push for it. Beatrice Lizalde, matutuloy pero sa takdang panahon. May takdang panahon yan. Pero kay Benny Tanas, dapat lang daw panagutin at nagkasala. No one is above the law. Kasi dito medyo masalimuto talaga yan. Okay, punta tayo sa ibang usapin. NCAP, Kuya Ruel, kamusta ang NCAP mula nung Lunes to, May 26? Anong sa tingin mo nasa kalsada ka palagi? Anong pakaramdam doon? Wala kalsada lang ako, wala nang sakyan. Ganun ba yun? Ano magagawa mo sa kalsada? Medyo naging disiplinado. Ayun? Bakit? Kasi, wala, hindi mo mapapakiusapan na. Kita-kita na agad ng violation mo. Kung gusto mong mag-complain, ano may tawag doon sa Tagalog? May grievances. Hindi, yung yung humabol na wala kang kasalanan. Mag-appeal. Meron naman silang online na doon ka pwede mag-online ng NCAP. Doon ka mag-appeal. Doon ka mag-appeal. At saka napansin ko, sabi mo, Kuya Ruel, mukhang bumagal ang takbo ngayon, 50 lang, 50 kasi. kph, bakit? Yun ang nasa regulation ngayon, 50 km per hour. Dati tinatakbo 80. Pagpunta natin dito, 5 minutes lang, nandito na tayo. Ang bilis. 10 minutes. Joke lang. Si Bart Torres, sabi niya, dapat na, confidential funds niya, dapat malaman, sana punta yung pera. Alex Maorga, sana matuloy. Mahirap kasing nasusuluan sa mga nasa pwesto. Dami nilang Si Joey Santos, sabi simula na ang paglilitis sa magnanakaw na yan. Gayit na galit si Joey Santos. Tattoo yung exclamation point. Si Chris Mamlabanan, in God we trust, pero sa balimbing na politiko at mamabatas, no trust, kaya baka di na matuloy. Sabi ni Charito Cabrera, Diana. Ganda ng pangalan. Diana? Ituloy yan. Gusto kong makita yung bloodbath ni BP Inday. Bloodbath? Kung ano-ano masyasabi. Si June Vicente, tuloy po yan, but it's likely sa Sara impeachment be not successful. Their numbers of supporters. Naniniwala si June Vicente. Matutuloy, pero ma-absuelto si Sara, BP Sara. Si ikaw, sabi niya, pinag-resign na ata si Chief Justice
Tapos mukhang natalo na ang congressman. Pinagre-resign. Hindi si Chief Justice pinagre-resign. Ako, ikaw si Senate President pinagre-resign. Diba? Yung Chief Justice hindi yan pero may tumanggap na. Hindi yan pinagre-resign. Kasi hindi naman sakop ng course resignation yun. Yung mga appointee lang. Although appointee mga ng JBL. Judicial Bar Council, JBC. Napanood ko si BBM, Tito Bongbong. Ang sabi. Tinanong siya siya daw mag-resign. Sabi, no. Sila, pati si Dito. Pati si Bongbong. Yan, laking tuwa na nung diba? Iba yung appointee, in-appoint ka. So, pwede iba yung elected. Ikaw elected ka, so hindi kasama. Hindi ka kasama ron. Yung mga elected din, yung mga nasa taong gobyerno, lalo na yung mga nasa key position, mga government-owned corporation, mga cabinet secretaries yan. Pati nga pag-court, pinag-resign. PhilHealth. Pinag-resign. Actually, nagsampal lang sila ng resignation ko yung already. Hindi sabihin na nagbitiw sila sa pesto. Ngayon, kung tatanggapin na yun, papaitan sila. So, evaluate ni Tito Bongbong yun. Oo, kaya kung may ginagawa ba, kung effective ba siya o hindi. Ayun. Diba? Kaya nga, maganda yung ginawa niyang pag-apoy sa Titong Panibago, si Nicolas Torre. Torre III, di ba? Di ba? Wala siyang di ba? Napakatapang na opisyal. Wala siyang alinlangan basta gawin niya yung trabaho niya. Kasi walang makasuhan siya after ng retirement niya sa posisyon niya, di ba? Kaya nga sabi niya hindi ko din naman gustong ginagawa ko Nagulat nga ako doon, di ba? Sabi niya? Oo. Bakit hindi niya gusto? Pero, siyempre, yun ang batas So, di ba? We just implement what is the rule of law. Ayun. Good soldier, kumbaga. Good soldier si Okay, sa oras ng 10:40 na po ng umaga, sa Maynila, nagdidinis na ba Kuya Ruel? Pero nasa bakasyon si Mayora Hani Lacuna. Wala pa naman, di pa nakaupo si Mayor-elect Isko Moreno para sa kalaman ng lahat. Pero nakakagulat lang revelasyon yun ng nakaraan Kuya Ruel Anong revelasyon? Napanood ko yung interview niya sa Philippine Star ni yung editor na si Ana Pamintuan. Pero bago yan 10:40 na po ng umaga, ang oras atin sa inyo ng TOB, the overall vanity for colored hair ni Boss Ken. Ganda ng kulay niyan. Yeah. Okay, sa mga labalano, sa mga bagong upong nakaupo sa pesto. Para sa kanyang inauguration sa July 1. Mapatawag kaya tayo ni Mayor Lem Faustino. Good morning Mayor Lem Faustino ng Kalumpit, Bulacan. Ako, papuntang city na yan. Oo nga. Ang kanyang probinsya. Okay, binanggit natin. Sabi na, panood ko yung interview sa kanya. Noong 2019 daw, kaupo lang niya noon ang investment na sa Manila is mapapasok na ng 20 to 30 billion. So, yung investment sa Manila? Napapasok siya kasi 2019 natalo si ERAP. Pumasok siya, di ba? Pero meron na rin investment ng 20 to 30 billion. Mapasok na investment sa Manila. Yung pag-upo niya may pumapasok na. Sa kalagitnaan ng pandemic 2020, meron ng 223 worth of investment. Billion 223 billion. 223 billion worth of investment. Investment talaga bang pumasok? Worth of investment sabi niya. Halaga ng mga ibig sabihin masok 'yun. So 223 billion. At 170 billion nung patapos na siya. So 170 property investment. Merong property investment dito 170. 223 plus 170. Lumalabas 393 billion. Ang dami pa na niyang pera. Ang dami pa pera ng lusod, hindi niya pera. So, pero kung ganun kalaki ang pumasok na investment sa amin nila 393, bakit pa siya umutang at umutang at nagbenta? Okay, tanong natin yan. Pero hindi alam ni Alzara Aurelio yan ng Pag-asa. Tanong nga tayo, update nga natin good morning, Alzara Aurelio ng Pag-asa. Hello, Alzar. Makikibalita lang kami. Tag-ulan na ba? Ano bang panahon natin ngayon? Alzar Aurelio ng Pag-asa. Okay, wala pa. Maya baka may technical problem lamang, yun, balikan natin sinasabi natin. Hello?
Aha. Okay, si Alzar Aurelio ng Pag-asa, makibalita tayo ngayon na dahil lakas ng ulan kagabi, Kuya Ruel, papasok na ba ang tag-ulan? Alzar Aurelio, good morning. Good morning po sa ating lahat. Maulan na. Yes, may mga pag-ulan, maulap na may mga pag-uulan ang inaasahan po natin sa Luzon dahil sa habagat ng southwest monsoon. Pero sa Visayas and Mindanao, maganda at maliwalas ang panahon ng inaasahan at maliban lang po sa mga isolated na mga pag-ulan dahil sa thunderstorm. Paalala po sa mga kababayan po natin sa Luzon, lalo po sa kaluan ng bahagi nito, tulad sa Ilocos Region, Bataan, Zambales, kasama na rin Mabuyan Islands at Batanes, na mag-ingat po tayo at mag-alerto dahil sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng pag-uulan. Wala man tayong binabantayan o namomonitor na LPA o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kahit walang gale warning, mag-ingat pa rin tayo dahil sa pag-uulan, lalo po sa Luzon. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. At Sarah, sa tingin mo, kailan ba talaga dapat madeklara ang rainy season natin? Well, hindi ko masabi sa ngayon, pero by average, ilang araw o maaaring first week of June ay mag-umpisa po ang rainy season. So, nararanasan natin ngayon ito yung southwest monsoon o hanging habagat ba? Opo. Dahil po yan sa habagat. So, meron bang, ngayong panahon na to, ngayong araw na to, may magaganda bang pagulan? Yes po, may naasahan po tayong mga pagulan dito sa Metro Manila po. Okay. Okay, maraming salamat sa Aurelio ng Pag-asa. Mabuhay kayo dyan. Okay. So, may pagulan pala, Kuya Aurelio. Handa mo na yung mga payong mga kapote at dati uso bota, ngayon wala ng bota. Pero ngayon naghahanda ako ng mga balde. Bakit ngayon? Pag umulan, sasaluhin ko para meron akong tubig pambuhos. Ayun ba? Sa taas ng biyano ngayon singil Okay. Di ba, inaimbestigahan nga yung isang concession di ba? At least hindi na ako aasa dahil may tubig na ako. Wag tanggalin na yung mga concessionaire doon sa Bulacan, sa Cavite, sa Naga, yung prime water, hindi prime di ba? Balikan natin siya, sabi natin, Kuya Ruel, 20 to 30 billion daw noong 2019, 393 billion ng investment na pumasok. Billion, tapos 170 billion yung worth of property investment pumasok sa Maynila. Ngayon, ang tanong mo, Kuya Ruel? Kung ganun kalaki, 393 billion. Bakit pa tayo umutang? Bakit pa siya umutang? Tapos nagbenta. Ayun! Di ba? Kasang-kasa yung 393 billion, yun. Yung pala. Kasi sa negosyo, bakit ka uutang kung liquid ka? Diba? Liquid asset. Pangalawa, bakit mo bebenta yung property mo kapag maganda yung takbo ng negosyo? Siyempre hindi, di ba? Kumikita, di ba? Bakit sila nagbebenta ng property? Kasi kailangan nila ng funding. So that's the time. Kung sa bagay, siya lang naman ang umutang nung nung pandemic. Ayun. So hindi na natin kailangan yung mga diba yung pera that time. Kasi may pera naman. 393 billion Saan lang yun ang aking as a businessman. So ang tanong nasaan ang pera? So baka nasa Creative Nela Salon. Magbubukas na uwi, 30 minutes na lang. Creative Nela Salon, dyan sa may South Alcaraz, malapit sa Banawe. Tumawag lamang kayo sa 0927-395-3110 para sa inyong appointment. Maganda dyan sa Creative Nela Salon. May mga bago ba sila dyan sa Creative, Kuya Ruel? Meron yan massage. Meron yan foot spa. Ayun. Meron pa nga yan yung stone nilalagay sa likod. May tawag dyan. Magaling gumagawa. May tawag dyan, di ba? Ano ba tawag dyan? Inilalagay na sa likod para yung salamig mo kumapit. Iba pa yun. Hindi pa yun. Iba pa yung betosa. Iba pa yung betosa. Nakakalimutan ko nung nagbabayad ako. Iba pa yung sa betosa. Sabi ni Paolo Miguel, maulan daw. Medyo maulan daw ngayon. Saan? Hindi niya sinasabi. Sabihin mo ang lugar kung nasa maulan.
Kahapon umulan dito, parang galit na galit yung ulan. Sana ma-impeach na daw si Duterte. Umulan na tapos ma-impeach pa. Kaya si Maria Lourdes Barrot, sana matuloy na impeachment at wala nang gumaya sa ginawa niya. Ito kay Manuel Loyola, dapat matuloy para mapagtanggol ni BP Sara ang kanyang sarili. Tama naman. Ang paratang base sa articles of impeachment. Si Manlon Montreal, matuloy yan. Matutuloy pero madedelay. Matutuloy pero delay lang pero tuloy. So hindi siya pessimistic na hindi matutuloy. Si Pen tuloy yan. Alangan bawi nila yun. Okay. At si Resty Maling tuloy yan. Sigurado Resty Maling maka-updated to sa mga balitang political. Masyadong mapolitiko to. Pero masarap magluto pero speaking of Resty Maling, belated happy birthday. Ganun ba? Belated happy birthday. Resty Maling. Baka ba handa ni Resty Maling ba? Hindi. Handa niya, ang dami. Masyadong simple lang pero ang dami. Ang dami. Siyempre, belated happy birthday din kay Kuya Jovic Calmada. At siyempre sa classmate ko, si Sarah Chua. At siyempre, birthday din yata ng classmate ko na lang, May 31. Si best friend ko yun, si Edwin Samyon ng Balutondo. Oy, good morning Edwin, happy birthday Alam ko, May 31 yan Siyempre, happy birthday din kay Yoli Oyag, Glorioso Oyag, at kay Leopoldo Valencia. And siyempre, happy birthday sa ito malapit sa akin ito kay Ma'am Tessie D ng Ohana. Iyan. Shout out daw kay Doktora Gaydris Lucas ng San Juan, Batangas at Ginyanang Quezon. Yan. Thank you daw sa hospitality. Greetings from June and Tita Ana. Yan. Shout out daw kay Vincent Vivar, ang poging pinsan at sister kong si Ruby Navarro ng Kalumpit, Bulacan. Na-search mo na ba ako yung sinasabi natin? Hindi, Maniodosis, na isang uri ng bacteria. I think parang related sa parang Mpox din, na parang mga chicken pox. Pero sabi pa, virus oo nga. Myelioidosis is isang bacteria. At nakukuha to para sa kalaman ng lahat nakukuha raw to sa lupa, sa soil, sa hangin. So delikado rin pala at fatal din siya. So mag-ingat po tayo lahat at pero yung sinasabing ang lockdown mukhang hindi naman yata mauulit na yun. Dapat ituro ng ng DOH para maging matibay ang immune system kasi siyempre ang immune system yan gawa ng Diyos yan So alam niya na maraming magkakaroon ng bacteria, virus. So dapat wag masyadong puyat. Wag kayong magpupuyat. Huwag masyadong maraming bisyo kasi yan ang mga yan ang nagpapababa ng immune system natin. Kaya muli ito maganda yung sabi ng DOS din itong patient appointment system para hindi magkagulo, para hindi tambak-tambak ang tao, para lahat mabigyan ng pansin, makomodelate tayo nga nagtaas ng presyo na yung professional fees sa mga ospital, taas ang singin na sila ngayon dito sa public wala ho talagang babayar dahil subsidized naman yan. Ito yung panawagan for public service, mag-log on kayo sa patientappointment.doh.gov.ph para kung saan gusto niyo ospital, kunya para anti-rabies sa Lazaro. Sabihin nyo ganito kayong araw pupunta. At least hindi na siguradong may entertain ka. At saka hindi congested. May entertain ka kasi bilang na bilang Kaya kung masyadong congested, mamaya may sipon yung isa, mahawa, di ba? So dapat may certain limit lang na patient taliwas bawat naman araw. Taliwas naman to. Tama. Siya sabi mo, bawat araw para maximize, minimize din lahat ng mga pasyente. At may entertain ng mga doktor. Siguro mas maganda rin dito Kuya Noel kung mas maraming doktor. Oo. At saka siyempre ang doktor hindi naman siyempre napapagod din yan. Diba? Tao rin naman yan. So dapat patient din sila, lalo na yung mga pasyente rin. Saka dapat mag-convey sila ng information na Doc, medyo hindi ako masyadong makita. Yung pala pinupunta mong doktor doktor ng lungs, di ba? So specific para hindi masyadong malito ang doktor, kawawa din.
Oy, muli sinasabi namin, mamimigay ho kami ng liquid na King Herbal, ng 750 ml Magandang pampalakas ang immune system yan. Ilang herbs ba ang King Herbal liquid, Kuya Ruel? Marami, 30 plus. 30 plus, nagkasya sa isang bote, talagang siniksik lahat doon, lahat. Aha. Kumpara sa ibang mga product. Meron naman yan parang maliit na cup. Doon mo susundin kung ilan ang inumin mo araw-araw. Parang naalala ko yun, nung may uminom doon, lumakas ka agad, napatayo napatayo. Bakit naman? Kasi yung utang mo raw, dumarating na yung Bombay. Pero in fairness, marami ako na kakilala na uminom niya, Kuya Roy, na medyo umayos, sumigla. Although no therapeutic claims yan, pero medyo umayos kasi hindi mo naman. naman bibili, hindi mo naman mainom lahat yan, hindi mo makakain lahat yan, di ba? So, kagaya ng mga garlic oil, magaganda yan. Yung mga ginkgo biloba, centella, mga magaganda yan sa ampalaya. Kaya maganda yung sinasabi ng FDA, babaan, pero dapat sabi mo bilisan yung pagproseso. Babaan nga yung singil, wag na magdagdag singil, pero bilisan naman din ng proseso. Bukod doon, baka pa marinig ka ng DOS at ng FDA na bilisan nila pag-test doon sa mga product na nagre-register sa kanila, 'di ba? Para mabigyan ng tamang ng health care ang mga publiko. Kasi meron magandang product. Since hindi pa lumalabas dahil ini-evaluate pa so matagal, nainis na yung may-ari. Tulog na rin yung pera niya, investment niya. Okay, Kuya Ruel, sa ating tanong sa tingin mo ba matutuloy itong impeachment trial ni BP Sara na may birthday ngayon ni BP Sara? Siguro hindi na matutuloy yan. Tatamaran na yan. Tatamaran na. Sa akin naman ang sagot ko dyan kasi minsan mahirap kasi sinasabi na by numbers do. Dapat yung mga ganun is by the merit. Diba? Kung totoo kung nagkasala o hindi. Kaso labanan dito is yung parang nagiging ang decision kung kakampi mo o hindi. So medyo disappointing. Okay. Si Daisy Angeles, Corakot Duterte, impeached na. Binabasa lang ho namin. Sa akin naman, matutuloy ba yan? Dapat nang matuloy, At saka, pero may petition nga sa Supreme Court yan na pinipigilan, no? Hindi nga natin maintindihan. Sabi niya, handa siya, pero yung kampo niya, pinipigilan. Pigilan daw pag-proceeding ng impeachment trial sa Senado. Sa petition nila sa Korte Suprema. At in a way naman yung pag-verdict by numbers game yan kung pagbobotohan kasi nila political process kasi yung merit nandiyan pa rin yung merit pero nasa kanila pa rin, konsensya pa rin ng mga senador kung papabor ba silang na i-convict siya o i-acquit lumalabas sa bilang mas marami ng nasa kampo ng BP Sara kasi kailangan lang niya ng 9 para ma-absuelto Parang lumalabas sobra na parang 11 na yung kakampi niya, so may possible na ma-acquit. Pero bago yan litisin na siya, kung ma-acquit siya edi okay, at least na-depensa niya sa rin. Pero abangan natin kanyang mga susunod na kabanata pero ito hindi pwedeng madelay ito. Ang pamimigay mo ng King Herbal Supreme liquid at saka na 300 pesos o 100 pesos GCash load, tatlong winners yan. Okay, sino ba bunan kaya, Ruel? Ako na. Ikaw na. Ang dalawa ka nito, liquid, dalawa. 750 ml ho yan. Basta direct message nyo kami sa aming fanpage sa Double R, sa Radyo Bandido. Shoulder na nila ang shipping Kuya Ruel. Ito si Mia Amor, nanalo ka ng King Herbal liquid at si Mia Amor at si June Vicente. Nagbabay si June Vicente. Nanalo ka ng liquid ng King Herbal. Okay, itong mga 100 pesos GCash load. Ang nanalo ay si Clarita Dana, si Joseph Enriquez, at ang pangatlo si Romel Kayabyab. Yan, direct message nyo kami sa aming fanpage. Yung aming fanpage ay Double R sa Radyo Bandido. Diyan kayo mag-message para sa inyong claim ng inyong prizes. Okay, Kuya Ruel, sa susunod na Sabado
June na. Oo. Yan. Okay. Magiging Paalam ka na. parang Father's month na yun, di ba? Father's month na. Okay. Bago tayo magpaalam, sabi dito, may pahabol Pahabol pa. Kay Brother Badato na RTC Malolos, Mon Adornado ng Makati at Joey de la Cruz and family ng Angeles City. Shoutout tayo kay John at George Perez ng Lorfica Corporation. Pabati mula kay June at Ana. Shoutout kay Cons Lord Navarro at asawang si Ruby ng Mayto Kalumpit. Mayto Kalumpit. Diyan ang bayan ni ni Mayor Lampaustito. Good morning, madam. Good luck sa inyong muling... Sa July 1 na yun, di ba? July 1, tama. July 1. Okay, maraming pasalamat. Paalam mo na, Kuya Ruel. Yes, sa lahat ng mga nakikinig sa amin, huwag kayo magkasawa every Saturday, 10 to 11 a.m. Yan. Muli, tandaan natin, pili po natin maging mabuti kaysa maging tama ngayong araw na to at sa buong pang susunod ng mga araw at buong panahon. Okay, maraming salamat at happy weekend. Good morning. Good morning, Binis. Happy weekend. Bye-bye. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, quality beyond limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.